padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Last week ay dito kita sa Romans chapter 2 verse 5. Karon ipadayon nato ang Romans chapter 2 verse 6. So sa atong na kuanong last week, i-recap lang nato ang Romans chapter 2 verse 5 nga ang mga gahig ulo o ang mga makasalanan ay intentionally ilag yung gisupak ang atong nagrebildi sila sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa verse 5, apan tungod kay gahi kag ulo o dili ka maghinulsol, ginadugangan mo ang imong silot sa pag-abot sa adlaw ng Dios maghukom ni anang adlaw maghukom. Ni anang adlaw makita sa tanan nga matarong ang iyang paghukom. So daghan ang mga tao nga gahig ulo o dili gayud gahinulsol. Buti ba sa buot intentional gyud ang ilang pagrebildi sa kauban sa Ginoo. Sa Judgment Day makita sa tanang tao nga patas di ay ang paghukom sa atong Ginoong Dios tungod kay ang iyang paghukom pinasikad man sa iyang pagkamataro. So mag-ampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo nining kagabion sa padayon namong pagsimba sa iyo, Lord God. During this midweek service, Panginoon, pinaagi sa pagpamati sa imong pulong. Padayon Ginoo nga tagai kami o sa labutan nga makasabot Ginoo, dali na makasabot, Lord God, o empower us to apply what we have learned, Panginoon. Salamat kay Ginoo in Jesus' name. Amen. Amen. So, Romans chapter 2 verse 6, makita nato dinhi nga ang atong mga binuhatan mo resulta sa maayo or sa daotan nga pagkahukman sa Ginoo. Sumunang gingon sa verse 6, kay ang Dios magabalos sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga binuhatan. So, importante kayo ang atong mga binuhatan. Dahil ang atong mga binuhatan, matod pa dinhi, ay baslan kini sa atong Ginoong Dios. Maayo man o gautan nga binuhatan. Kini nga promise sa Ginoo mahitabo didto na unya sa iyang second coming. Matod pa sa verse 5, so continuously siya sa second coming na gyud. So daghan atong usahay ga tanaw nato nga ang atong mga binuhatan, makita tayo nato ang resulta. Pero kadalasan sa mga maayong binuhatan o mga daotang binuhatan, ang pinaka daghan ani nga resulta nga balusan sa Ginoo dito na sa iyang second coming. Buhi man ang tao o patay man, do na gayo pagbalos. Kini nga promise sa Ginoo mahitabo dito na unya sa iyang second coming. Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 12. Miingon si Jesus, paminaw kamo, sa dili madugay mo balik na ako, og dadon ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. So kini nga passage ang gisultian og audience din sa atong Ginoong Kristo ay ang mga Kristohanon. Pakatandaan nato ang Book of Revelation gisulat sa atong Ginoong Kristo, gipasulat niya sa 7 churches. Muna nga paminaw daw kamong mga Kristohanon kay sa dili madugay adunay second coming nga mahitabo sa atong Ginoong Kristo og matud pa niya dadon ko ang ganti, reward nga alang sa matagusa sumala sa iyang mga binuhatan. Paano ang binuhatan nga daotan? Dahil ang mga Kristohanon na ang daotan nga binuhatan usahay. Yun na nga, dili kini nga judgment, dili kini nga reward, dili kini nga silot sa impierno o sa langit, kung dili reward kini sa atong ginabuhat tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. So, paminaw daw, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Paminaw kamong mga Kristohanon kay sa dili madugay mo balik nako 2000 years ago, giistorya kini sa atong Ginoong Hesukristo. Og dadon ko ang ganti. So muna na atong ging tan-awon nga atong matod pa ni Apostol Paul
our work in the Lord will not in vain, will not be in vain. Dili masayang ang atong mga ginabuhat diha sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa buluhaton sa atong Ginoong Dios. Ang kinatibukan ni akong gingon kanina, ang kinatibuk-ang balos sa mga maayo or daotang binuhatan sa tanang tao, labi na gyud sa mga Kristohanon, dito na sa sikan kami sa Ginoong Hesus. Sumunang, bisag na yung mga Kristohanon, kakahadlok sila, mamatay, nga naman, dahil ang kasunod ni Ana, Judgment Day. Ang mas ikahadlukan nila, ang pag-atubang sa Ginoo. Munahang kahadlok sila nga, bumalik na sa Ginoo dahil isa lang ang buot pa sa mundo dili sila andam. Dili sila andam. So, medyo second priority na nila ang Ginoo, dili gid first priority. Nga maoy gipangayo sa atong Ginoong Dios. Busa mag-amping gyud ta sa atong mga binuhatan. Dahil even gani sa atong mga sinultian, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, careless nga mga sinultian nato, isulid nato kini sa pag-atubang nato sa iya. Dunay judgment ni ini ang mga careless words nga mugawas sa atong baba. Matod pa sa Galatians chapter 2, taas-taas ni, hangtod sa 10, matod pa sa atong Ginoong Diyos, Apostol Paul, sa mga Kristohanon sa Galatia, pag tinabangay ka mo sa inyong mga problema, so kung may mga problema, dapat magtinabangay daw o kung kaya mong tabangan mo. Tungod kay kung mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Diha sa magtinabangay, doon na kay burden sa imong ising ka Kristohanon, matud pa sa atong Ginoo, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. So nalangkob ang sugo sa pagtinabangay dahil diha sa pagtinabangay, diha makita ang gugma sa caring. Diha makita ang gugma, so matuman ang mga sugo sa atong Ginoong Kristo. Verse 3. Kung may usa ka ninyo nga nagunahon nga importante siya, na mga mindset sa Kristohanon nga importante siya diha sa buluhaton sa Ginoo, importante siya sa mga mata sa Ginoo, matud pa dinhi sa Ginoo, nga ang tinuod wala siya hinungdan. Wala di siya hinungdan. Kung gibuon mo imong kaugalingon nga migastar sa diha sa buluhaton sa Ginoo, matud pa sa Ginoo ang tinuod wala kay hinungdan. Ginalimbungan lang niya ang iyang kaugalingon. So gilimbungan niya ang iyang kaugalingon daw. Ang matag usa kinahanglan gayud magsusi sa iyang kaugalingon. So dunay siya kanang i-update mo ang imong kaugalingon o dunay kanang meeting bitaw siya put. Dunay checking lagi. Dunay checking napay isa na. So kinahanglan na ang matag usa kinahanglan gayud magsusi sa iyang kaugalingon. O kung makita niya maayo ang iyang gibuhat, malipay siya. Apan dili niya angay itandi ang iyang kaugalingon sa uban. So, mo kuanta ka nang i-check na to kanunay ang atong kaugalingon, pero dili nato itandi sa ubang mga Kristohanon. Kay, kung itandi nimo sa ubang Kristohanon, kasagaran yun, atong justify ang atong kaugalingon. Verse 5. Kaya ang matag usa may kaugalingon tulubangon sa iyang binuhatan, ginabuhat. So dili nato itandi sa uban dahil kanya-kanya ta dunay tulubangon daw sa Ginoo sa tanan natong ginabuhat. Amen? Okay. ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulunan angay nga mutabang og buhatag sa nagatudlo kaniya. So unsa man ning ihatag daw nga mutabang or muhatag sa nagatudlo kaniya, find ako ni siya material nga mga butang, material blessings ni siya sa English. He must share his material blessings sa iyang teacher. Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulunan, ang iyang ikabalos, angay nga mutabang og muhatag sa nagtudlo kaniya.
Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. So, sa maning paglimbong sa kaugalingon, walay tao nga makalimbong sa Dios sa muning kuan. So, di ginato malimbungan ang atong Ginoong Dios. Ang daghang mga tao nga moingon nga mga 70 years old na serve sa Ginoo, mangalagad sa Ginoo. Pag-abot niya sa 40 years old, namatay na siya. O naging siya nakapangalagan. Munang paglimbong, giilad mo lang ang imong kaugalingon kung yagaan mo ang Ginoo. Dili mo mayagaan ang Ginoo. Kay kung unsa ang gipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. Kung ang usa ka tao ay gidesign niya ang mga espiritual na butang, siguradong eternal life ang iyang anihon, kauban ang Ginoo. Pero kung wala siya gusto sa mga butang espiritual, siguradong inferno gayud siya. May nalang unta doon ay purgatorio, kay arang-arang na to na purgatorio. Pero kung inferno, sunugin siya. Kay mo maniginin higingon, ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon, walay tao na makalimbong sa Dios. Kay kung unsa ang ipugas sa tao, mauusab ang iyang anihon. This is general principle. Kung unsa imong itanong, maoy imong anihon. Kung mo tanong kag mais, dili ka mag-harvest sa kamote. Kung mo tanong ka sa espiritual na mga butang, siguradong langit ang imong harveston. Amen? Kung sundan nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan. So, ingon ang Ginoo nga ang atong kaugalingong yun, ang atong kasing-kasing is deceitful. Kung ang atong kaugalingong gusto, ang atong sundon, ang atong anihon, imperno gihapon. Nga naman, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga, if you want to be my disciples, deny yourself. O, dawata ang akong paghari diya sa imo. Pero kung ang imong gusto lang, ang imong gustong buhaton, wala nimo dawata ang paghari sa atong Ginoong Jesucristo, wala mo i-deny ang imong gusto nga kontrary sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos o sa atong Ginoong Jesucristo. Apan kung sundan nato ang gusto sa Espiritu Santo sa muning opposite, muning contrary. Kaugalingong kagustuhan sa Espiritu Santo. Apan kung sundan nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. So ang mga tao nga self ra ang gitan-aw nila silang kaugalingong gusto, selfish na siya. Selfish na siya, o matod pa sa Ginoo, silutan siya sa Ginoo. Pero kung ang iyang gisunod ang kabubuton sa Espiritu Santo, kinabuhing dayon daw ang iyang madawatan. Busa, dili kita kay pulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, moabot kayo ng panahon nga madawat nato ang ganti nini. Dili lamang nini kalibutan kung dili ganti sa maabot nga mga sa ikaduhang kinabuhi dahil maayo ang atong ginabuhat. Dili lang daw ta pulan. Sa may pulan, dili ta sumhan, dili ta kapuyan. Anang kwa kita, abti kita. So verse 10. Busa mo, kung may kahigayunan, dili na to palabyon ang pagbuhat og maayong ngadto sa tanang tao. So, tanang tao gidi ay basta may dunay kuan, unsa ning English sa kahigayunan? Dunay chance nga dapat tabangan ginato. Pero ang kasunod ani, mato man ini, og labi na gayud sa atong mga kaigsuonan sa pagtuong ng mga Kristohanon. So mas palabihon nato ang mga Kristohanon sa pagbuhat ng maayo, sika na lang itong dili Kristohanon. Halimbawa, muabay sila. Duha kabog sila, mamatay na, malunod na, malumos na. Kristohanon o dili Kristohanon. So ang palabihon mo, ang Kristohanon. Kaya matag pa din og labi na gayod sa atong mga igsuon sa pagtuo. So grabe no. Loy basta dili Kristohanon. Kung nagkinahanglan ang bugas, Kristohanon o dili Kristohanon, tapos ang imong bugas, walang nailain. Usa na lang ka kilo, tungaon mo niya, ang imo usa ka kilo, tumas kilo, ang isa tumas kilo, gamay naman kayo ang 1/4. So duha gud sila mga Kristohanon o dili Kristohanon, ang imong priority gidadto ang Kristohanon. Amen? So may pinagabi ang Ginoo, no?
Mabasahan ko itong verse nila. Busa kung may kahigayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang tao. O labi na gayod sa atong mga igsuon sa pagtuo. So, mas bugat ang atong igsuon sa pagtuo. Mao gyapon ang sagpan ba? May imong palabihon sa pagtabang ang imong igsuon sa kanang igsuon aflis. Singa na? Igsuon gid na literal. O katong igsuon nga kuan lang. Di siyempre, ang imong igsuon gid sa kuan. Igsuon gid sa dugo. Kay sa uban mo ginaa. Romans chapter 2 verse 7, makita nato dinhi nga mubuhat kita og maayo para malipay ang Dios kanato. Matud pa sa verse 7. Adunay mga tao nga nagapadayon sa pagbuhat og maayo. Tungod kay ang ilang motibo gitinguha nila nga daygon sila sa Dios, pasilunggan og hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Kana nga mga tao hatagan gayud og kinabuhi nga walay katapusan. So, muna nga palagi tinguhaon gyud nato ang atong motive, reason sa pagbuhat og maayo nga mga butang ngadto sa atong isig katao o sa atong Ginoong Dios ay para mapasidunggan kita. Ang atong motibo for the sake of the Lord Jesus Christ, in His name's sake, para sigurado yun pasidunggan kita during the rapture day. Pero makita natin nila nga kini nga passage sa verse mo lang parang ang kulawasan din sa deklara nga sa gideklara ni Apostol Paul ay bunga sa maayong binuhatan, pero musukwahi kini sa klaro na kaayong gisaysay niya sa Ephesians chapter 2 verses 8-10. So, balik ko na to ang basic na passage matod pa sa verse 8, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. So, magining basic yun. Ang kaluwasan pinaagi sa tungod sa grasya sa Ginoo o pinaagi sa atong pagtuo sa kay Jesus Christ. Kini gasa gikalag ay pinaagi dili pinaagi sa atong mga maayong buhat kung dili regalo kini sa Dios tungod sa iyang grasya o tungod sa atong pagtuo. So niara ang mga maayong binuhatan. Verse 10. Gibuhat kita sa Dios og sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bago nga kinabuhi. So ang tinuod nga Kristohanon gini ay ang Kristohan ang tinuod nga mga binuhatan kung usa ka tao mahiusa na sa atong Ginoong Hesukristo. Kung doon na siya pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang matod pa din og sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bagong kinabuhi, new life. Para asa kini aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. So ang tinuod nga mga maayo nga binuhatan kung ang usa ka tawo doon nanay pakighiusa sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagtuo. Sugad pa kaniadto mauna kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Ang maayong binuhatan sa pagbuhat pa lang sa Ginoo sa tao, ang iyang plano nga ang pagalakwan sa usa ka tawo maayong binuhatan gayon, dili lautan binuhatan. Amen. Romans chapter 2 verse 8, silutan sa Dios ang nagasalikway kaniya pinaagi sa wala nila pagsunod sa iyang gusto. So ang mo sa katao dili mo sunod sa gusto sa Ginoo, ibig sabihin ana gisalikway niya ang atong Ginoong Dios. Kaya wala man siya mosunod. Okay. Mato pa sa verse 8, apan may mga tao sa nga kaugalingon lang nila ang ilang gihuna-huna. So, ilan lang kaugalingon daw ang ilang gihuna-huna. O nagasalikway sa kamatuoran o nagasunod sa nautan. So, kini nga mga klase sa mga tao, mga selfie niya. Selfie. Kaugalingon lang ang ilang ginahuna-huna. O kung dugangan pa nato ang selfie, selfies. Nga nung selfies man, sila ra ang ilang kaugalingon gihuna-huna. O sa ingon sa atong Ginoong Diyos,
matagamtaman ni ining mga tawhana ang kapumot o kasuko sa Dios. Grabe no? Ang kapumot, kung saan ang kapumot siyang English, hatred. Ang kasuko, anger. Kining kapumot murag puot sa Dios. So niya. Kinsa iyang kapungtan o kasilagan yun, ang mga tao nga ang ilang gihuna-huna idalang kaugalingon. O gisalikway nila ang kamatuoran sa atong Ginoong Dios diha sa iyang written word o sila ay muresulta sa kapumot sa atong Ginoong Dios sa ilang kaugalingon. Thank you, Pao. Init man pa. Ang tao nga o galingon lamang niya ang iyang gihuna-una ay selfish kining klaseng tawhana. Dili lang selfish. Dili panghatag sa uban. Kay selfish man, di ba? Ang selfish, unsa minit siya sa selfish? Self nga isda, selfish. Laog no, laog, hakog. Oh, yon, selfish. Pwede mo na siya tikwa, no? Selfish man din. Selfish. Oh. Matod pa ni Apostol Paul sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Ayaw ka mo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog. Usa ka mapahitason. So unsa man ning mapahitason? Jen, teacher ka man yun. Unsa man ning mapahitason? Native language ba yan eh? No. Medyo may sagol boss Paul. Pero kanang ba, kaminusan gid niya ang iyang kuan nga sultian niya og pangit nga istorya. So, ang dala na ning boss Paul ay mapahitason. Kahakog o pagkamapahitason kung dili humility. Pagpaubos ka mo og hunahunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. So dalagi lagi ang boss Paul. So muna nga dili kita makatutok sa atong kaugalingon. Kung magposta sa FB, dili sige atong ipos ang atong kaugalingon. Nagpasikat kay dinhina mo tama sa gingon sa pulong sa Ginoo. Ayaw ka mo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kakugo sa pagkamapetas o kung dili pagpaubos ka mo o kunahunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. So bisan nga itong anak mga bride no, di nato pwede ipanghinambog. Nga bride mo ni kayo akong anak, sige pa ka medal. Dili man nagikan sa iya, gikan na sa Ginoo. Di mo lang bride sa Ginoo. Pagpaubos gid ang gusto sa Ginoo. Munang gingon sa Ginoo nga God give more grace to the humble but opposes the proud. Verse 4. Dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong una-unahon kung dili ang kaayuhan usab sa uban. Balance. Mayroon pa maglinog kayo mag-uyog mo lang. Hinera. Oo. Kusog mo kayong pan-music sa silo. So, ang nature sa Ginoo ay gugma. Gugma. Pero gakapungod kayo siya o silutan ang mga tao nga nag-reject sa iyang pagtulunan. Matod pa sa Exodus chapter 20 verses 5 to 6, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios. O pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagasalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaapat nga kaliwatan. So, dinhi sa atong gibasa karon nga passage 20 verse 5, nasakop din ang nag-reject din sa atong Ginoong Diyos katong nagasimba sa mga Diyos. Nagayukbo, nagaluhod.
Mura ba na atong ginabuhat sa una, no? Muna atong ginabuhat siya kanina sa una. Galuhod kita. Kaya nga no, unsa daw na ang klase? Ang pagsimba sa Diyos, matod pa sa Ginoo, ako ang Ginoo nga inyong Diyos og abughuan or abughuan ako. Silutan ko katong nagsalikway kanako, nag-reject kanako. Paano gina-reject? Ang Ginoong Diyos pinaagi sa pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba niini. Nagasalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Nganuman dahil ang ilang ginasunod mao gihapon ang tradisyon sa ilang mga ginikanan. Third generation, wala magbago. Pero ang nagbago, dili gayud masilutan. Apan ang nahigugma kanako o nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. So, grabe, no? So, ang Ginoo, pag dili i-reject mo siya, silutan ka niya. Pero kung higugmaan mo siya, higugmaon ka sa niya. Kung unsay imong itanong, maoy imong anihon. Murag mo pasok yapon sa general principle sa atong Ginoong Dios. Hala na human naman. Murag na human na. So, wala ko madainin ginagko ko man niya nang nagagmay man ko. So, dili na lang kita kutob dahil dili ko na mabasa ang sumunod ng mga passage. Ang verse, di ko naging mabasa. Apan, dinira din yun. Sayo-sayo tamang matitik ito. So, dili na kita kutob o makita na to sa atong ginatunan nga gipakita gid sa Ginoo nga siya lang gid ang dapat. Labi na din sa katapusan na siya lang gid ang dapat natong serbisyuhan. Di gid nato mabinuangan ang Ginoo. Kung unsay atong gisulti, delikado. Kung yaga-yagaan nato ang Ginoo, delikado kita. Amen? Iampo lang ginato nga daghan pa ang maka-appeal sa midweek service para sila usab ay mas panalanginan sa Ginoo. Dahil kung unsang imong itanong, mao'y imong anihon. Dili maka-imperno ang dili mo attend sa midweek service, pero makita sa debosyon sa atong Ginoong Diyos. Fuera lang kung dunay layo sila, layo ang ilang mga panimalay o dunay importante nga para sa kaya po lang sa Sunday service, dili maka-imperno ang Sunday service, pero makikita sa ilang debosyon sa atong Ginoong Diyos. Kung first, bagid ang atong Ginoong Diyos kaysa uban nilang mga ginabuhat. Mag-ampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo sa imong mensahe sa gabi ito, Lord God. Salamat o Diyos sa matag-usang nga niya karon din, Panginoon. Panalangin sila o Diyos, Lord God, higit, Lord God, according to their faithfulness diya sa iyo, Panginoon. According to our faithfulness and according, Ginoo, sa atong needs, O Lord God, among needs, Panginoon. Salamat kay Ginoo, dahil ikaw ang Diyos na nagabalos, Ginoo, according sa among mga binuhatan. Kung paano ang devotion namo, Ginoo, sa iyo, Lord God, diha mo ginabutang ang imong thermometer, Panginoon, kung paano mo kami pagabalusan, O Diyos. Daghang kay salamat, Ginoo, ang among ginabuhat, O Lord God, kini ay tungod lamang sa imong grasya, O Lord God, dahil sinabi mo sa imong pulong that apart from you, Panginoon, we can do nothing, O Lord God, in doing spiritual things, O Lord God. Busa, salamat sa imong compassion, salamat sa imong grace, sa imong mercy sa bawat usa kanamo, Panginoon. Daghang kay salamat, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God.